Grabe itong mga balita mga kababayan ano, itong nangyayari ngayon sa itong mga nawawalang mga sabongero mga kababayan, ayon dito mismo, naku grabe, wala na talaga silang nagawang mabuti mga kababayan kung hindi, lagi nilang ituturo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ewan ko ba itong mga anti-Duterte na 'to, bakit hindi nila mahinto-hinto, ang paninira nila kay Tatay Digong. Ayon dito kay Bonjing Rimulya mga kababayan, na ito daw mga nawawalang mga sabongero, konektado daw, ha? Konektado ito doon sa drug war daw ni Tatay Digong, ha? Itong mga nawawalang sabongero, may konektado daw. Ah, hala, grabe ano, totoo ba ito? O talagang gano'n na lang ba talaga kayo, 'no? Na sa mga ginagawa ninyo sa mga Duterte, ayaw niyong huminto hangga't hindi talaga 'no, makuha kung ano talaga ang gusto niyong gawin kay Tatay Digong, ha? Hindi na kayo naawa ang matanda, 80 years old, ha? Naghihirap dahil sa ginawa ninyo, nandoon mismo sa Hague, Netherlands, ha? Eh, halos nga, butot balat na lang yung mama, ha? Bakit hindi niyo pahayaan na mabuhay na sa ilang panahon na lang niyang mamamalagi sa mundong ito, bakit ayaw niyo pang tantanan? Tapos na ang administrasyon ni Tatay Digong, tapos na, ha? Ang tagal na po noon. Ngayon nandito tayo sa administrasyong Bongbong Marcos, kayo paninira pa rin kay Tatay Digong, ha? Kayo mga Rimulya, si Claire, Castro, Risa Hontiveros, Trillanes, De Lima, lahat mga kabayan black, pati paninira kay Tatay Digong pa rin. Sa Kongreso, Tatay Digong pa rin. Grabe, ito mga kabayan, no? Grabing balita na to. Gera kontra droga daw ni PRRD may konektado sa mga nawawalang sabongero. Ha? Bakit nyo nililihis ang mga ganitong mga usapin? Na ayon mismo doon sa suspect na si alias Dondon, magkaiba naman. Kaya nga nadadawit ang pangalan ni Atungang, oh. Ang layo naman, bakit niyo ikukunik kay Tatay Digong? May kinalaman ba sa Tatay Digong sa sabong? Sabongero ba sa Tatay Digong? Uy, Diyos ko po santo naman, oh. Nagtatrabaho ng totoo, serbisyo itong si Tatay Digong. Way back 6 years sa kanyang panunungkulan. Ha? Hinangaan ng karamihang tao, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi pati buong mundo. Si Tatay Digong ay pinag-uusapan at talagang maraming napabilib. Hindi lang po Pilipino, ultimo, mga banyaga. Nakitaan talaga nila yung serbisyong totoo ni Tatay Digong. Hindi naman mulat sa kaisipan ng lahat, hindi naman tayo bulag. Kahit antay kayo, Duterte, hindi kayo bulag, nakikita nyo yan. Pero this is politics. Kaya gusto nyo talagang durugin ang mga Duterte para i-connect nyo na naman yan kay Sara Duterte. Bukod sa hindi nyo at ayaw talagang tablan si Ma'am Sara Duterte sa impeachment dahil sa gusto nyo yan, pero never kayo mag-success. Ngayon, itong si Bonjing Rimulya naman, mag-a-attempt ba namang maging ombudsman? Wow! Grabe, no? Grabe yung kasakiman ninyo. Ha? May araw din kayo. Eto, basahin natin mga kabayan. May araw din kayo. Babalik sa inyo yan. Ito yung natin, babasahin natin mga kabayan. Ako gulat na gulat ako dito no? Kasi imagine niyo, alam na natin kung yung testigo, suspect nga yan no? Suspect doon sa mga nawawalang sabongero. Ngayon, ginawa nilang star witness o testigo. Syempre, pag ganun testigo, hindi natin alam kung ano mga nangyayari dyan. Hindi natin alam kung ano yung mga pinag-uusapan nila, ano mga plano nila. Kasi yun naman talaga Kita nyo yan, si Risa Hontiveros. May issue din na ganyan. Grabe naman kayo. Eto, basahin natin Ayon ito sa ad official, doon mismo kay Ronald Bato de la Rosa. Pagkawala ng mga sabongero at gera kontra droga ni Tatay Digong, konektado umano ayon kay Rimulya. Isipin niyo yung taong yan.
Ha? Kailan kaya ito mawawala sa mundong ito, 'no? Walang ibang ginagawang tama, eh, 'no? Akala mo ang dami niyang nagawa bilang Justice Secretary. Oh, naniniwala si Justice Secretary Bonjing Rimulya na mayroong koneksyon ang giyera kontra droga sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagkawala ng sabongero. Teka lang, Uy, Boyeng Rimulya, paano mo nasabing konektado si Tatay Digong diyan sa nawawalang sabongero? Ha? Ang layo naman, hindi po sabongero si Tatay Digong. Ha? Ang ayaw ni Tatay Digong yung gumagamit ng droga, nagbebenta ng droga, kaya meron siyang war on drugs sa Pilipinas sa kanyang pamumuno. Bakit? Simple lang, no? Simple lang ang gusto ni Tatay Digong, na maibsan ang kapanatagan ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na itong mga kabataan, na maging safety sa pag-uwi, na talagang may police visibility, at yung mga kabataan o yung mga nagtatrabaho na umuwi ng madaling araw ay talagang unbothered sila. Ibig sabihin, kampante silang umuwi, sumakay, maglakad diyan sa kalye dahil nga sa war on drugs si Tatay Digong. Disiplina yun. Kasi kung ikaw ang presidente, anong gagawin mo para itong mga gumagamit o nagbebenta ng droga, paano mo yan sila pipigilan? Di ba? Ang pamamaraan ni Tatay Digong, ginawa niya yun para matakot itong mga tulonggis na itong mga drug addicts. Kasi pag wala ka talagang isang salita na sasabihin kung paano disiplinahin yan at paano mo takutin yan, para huminto sa kanilang mga gawain, yung mga rapists, dealers, users, mga kawatan, akyat bahay. Paano mo i-handle yan? Hindi gaya si Tatay Digong ng inyong pangulo na kung saan puro naman papugi. Hindi po pwedeng maging pangulo ka, puro na lang awa, puro na lang sasabihin at mabait. Ano ba yung mabait? Makakain ba yan? Yung pagiging mabait mo, nakakatulong ba yan sa ang daming problema sa lansangan? Hold up, robbery. Yun nga, hold up robbery. Meron pang mga nakawan, meron pang basag 'di ba? Pumapasok sa mga kinukuha yung mga alas, yung mga pawn shop, akyat bahay. Ang daming mga nangyayaring mga krimen. Ngayon kung hindi niyo naiintindihan na kailangan gawin yun ni Tatay Digong para mapigilan, masugpo, yan ang problema na talamak talaga. Pag ikaw ay presidente na wala kang ganyang action, wala kang gagawing ordinansya, kumbaga, sabihin na natin, nationwide yun, gagawa ka ng isang mandato, malaking tulong yun para magiging effective ang iyong pagiging pangulo. Ngayon, balik tayo. Tapos ang layo naman. Pangulo si Tatay Digong, ikukunik ninyo sa nawawalang sabongero. Hello? Bangag ba kayo? Because of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Ganun ba? Meaning to say, they were involved in drug war and they were also involved in the sighting of these people, ani ni Rimulya. So kung sila pala ay, sabihin natin sila pala ay mga din na gumagamit, gumagamit ng droga or nabebenta ng droga, anong pakialam? Ang tagal-tagal na niyan, no? Anong pakialam ni Tatay Digong diyan? Tapos ngayon iko-connect ninyo na itong mga nawawalang mga sabongero, mga drug addict din. Ay alam ba ni Tatay Digong yan na drug addict sila? Malay nyo ba kayo man nag-imbestiga diyan? O bakit niya iko-connect kay Tatay Digong? Gayong si Tatay Digong ang kalaban niya, yung nasa listahan, yung mga drug addicts, yung mga drug users, nagbibenta. Kaya may drug war. Ngayon, iimbestigahan ninyo. Ngayon yung pinapalabas ninyo na konektado kay Tatay Digong. Dahil ba si Tatay Digong ay nag-implement ng war on drugs? Ngayon, ipapasa nyo naman, si Tatay Digong na naman ang may kasalanan. Wow! Ang lakas ng tama mo, Bujing. Yung suspect sa drug war, yung mga pumapatay ng tao, maaaring sila rin ang kasama rito na pumapatay rin ng sabongero. Hala ka! Wow!
Gano'n na ba talaga kayo mag-isip? Sa kadami-dami na puwedeng, gawan niyo ng paraan sa imbestigasyon ninyo, andiyan naman kayo, meron kayong, testigo, suspect 'yan, eh. Which is hindi namin alam kung anong ginagawa niyo diyan, sa inyong mga pangangalap ng ebidensya diyan sa testigo ninyo na dating suspect. Oh, ang daming puwedeng mangyari diyan. Oh, bakit kailangan ninyo idiin si Tatay Digong? Simple lang. Simple lang po ang, ano ko niyan, opinyon ko diyan. Public servant si Tatay Digong, kailangan niya mag-implement ng build. Kailangan niya mag-implement ng, war on drugs kasi nga talamak po ang droga sa Pilipinas. Paano mo ba paano mo maitutuwid or madidisiplina or paano mo malimitahan ang kriminalidad sa buong Pilipinas kung wala kang, ipapalabas o ipapatupad na mandato bilang ikaw ay pangulo sa Pilipinas, ha? Gano'n po si Tatay Digong, kailangan niya 'yang gawin for the benefit of the people sa bansang Pilipinas para panatag na itong mga kababayan nating mga OFW na ang kanilang mga anak dito sa Pinas ay safe. Gano'n po ang sinasabi ni Tatay Digong. Every time pupunta siya, meron siyang, travel abroad, visits, ayan, may mga pagpupulong-pulong doon, kailangan niyang magbigay mensahe. Gano'n po kaimportante ni Tatay Digong kasi yung mga overseas Filipino workers. Hindi po si Tatay Digong na papogi-pogi lang, papetex-petex lang, kakukuha-kuha lang ng picture. Si Tatay Digong 'pag pumunta sa isang lugar, busog ka talaga sa kanyang mga mensahe na talagang mapapa-wow ka na eto ang pangulo ko. May sinasabi, may ginagawa, hindi yung puro sabi-sabi, puro pangako. Hmm? Gano'n po yun, Bonjing Muli. Ang ewan ko sa'yo, bakit kailangan mong i-attach si Tatay Digong diyan sa nawawalang sabongero? Ha, pandamay, pastilan, kaway buot. O eto po yung video mga kabayan, ha. Oo, para mas maliwanagan tayo, oh. Makikikuha lang ako ng video dito kaya ano, kaya panoorin natin mga kababayan. O eto na. Ito. Maaaring konektado ang kaso ng mga nawawalang sabungero at ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Sa isang panayam, sinabi ng kawani na ang ilang operator ng online sabong ay sangkot din sa ilegal na droga. At para sa Malacanang, dapat palawigin pa ang investigasyon sa kaso. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Tiwala si Remulla na may makikitang katawan ng nawawalang sabungero sa Taal Lake sa Batangas, kung saan sinasabing doon itinapon ang katawan ng mga biktima. Ayon sa suspect at ngayoy testigo na si Julie Dondon Patidongan, posibleng umabot pa ng 100 ang nawawalang sabungero. Paliwanag ni Justice spokesperson Nico Clavano, hindi kinakailangan na makita ang bangkay para mapatunayan ang pagpaslang. Pero kung may madidiskubring katawan, dagdag ebidensya ito. Samantala, sa isang pahayag, itinanggi ni Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson at retired judge na si Felix Reyes ang pagkakasangkot niya sa pagkawala ng mga sabungero. Aniya, hindi siya ang nag-aayos ng mga kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang at hinamon niya si Patidongan na magpangalan ng kasong inayos umano ni Reyes para kay Ang. Unang sinabi ni Patidongan na sina Ang at ang artistang si Gretchen Barreto ang mastermind sa kaso, bagay na pinabulaanan ng dalawa. Noong 2022, inimbestigahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagkawala ng hindi bababa sa 30 sabungero dahil sa umano'y pandaraya. Pinangunahan ito ni Senador Bato de la Rosa. Nang tanungin kung muling iimbestigahan ang kaso, mamaya na naman, no, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, hindi huwag muna, sir, dahil may ungguin pa kaming pinapalo up, sir, baka masunog yung operation namin, sir. So, let's give them the whole playing field to operate para mas solve nila itong kaso na ito. Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation to reopen the case. para sa impormasyong napapanahon at on-demand,
Denise Fernandez, So, ayan, ha? Newswatch Plus. Ulitin natin mga bayan, ha? Ulitin natin. Yan, ulitin lang natin kasi doon ako na ano sa issue na hoping sila na meron doon sila makitang bangkay. Ayan. Maaaring konektado ang kaso ng mga nawawalang sabungero at ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Talaga? ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Sa isang panayam, sinabi ng kawani na ang ilang operator ng online sabong ay sangkot din sa ilegal na droga. Mm. At para sa Malacanang, dapat palawigin pa ang investigasyon sa kaso. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Tiwala si Remulla na may makikitang katawan ng nawawalang sabungero sa Taal Lake sa Batangas, Ayan. kung saan sinasabing doon itinapon ang Ayan, ha? Tiwala si Remulla na may makikitang bangkay no doon sa Taal Lake na kung saan doon daw tinatapon yung mga katawan ng mga sabongero. Walang problema yan. Ha? Bonjeng, Remulla, walang problema na kung may makita kayong katawan dyan kasi sanay naman kayo sa tanim-tanim. Katawan lang, madali nung gawin yan. Ano? Madaling gawin yan sa administrasyong ito ngayon na kung ebidensya lamang, nako po, alam na namin yan. Nakita na namin yan kung gaano kayo kagaling gumalaw, lalong-lalo sa tanim droga, tanim witness, magtanim na naman kayo ng patay na tao. Ha? Hindi problema yan sa inyo eh. Magaling kayo dyan. Tapos i-attach nyo kay Tatay Digong. Bakit? Porke ba? Sila ay mga gumagamit o yung mga yan ay drug addict or whatever, drug user, drug dealer. Porke ba involved sila sa droga, ikokonekta nyo na kay Tatay Digong dahil si Tatay Digong nag-implement ng war on drugs. Ha? Kung talagang konektado yan, bakit hindi yan bakit dapat noon pa yan? Imposible naman, nakita nyo na nga, na iba nga yung tinutukoy ni Dondon o alias Dondon na yan, yung suspect, ngayong testigo nyo na ang layo naman sa sabong at saka sa pamumuno ni Tatay Digong bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ha? Nag-implement ng war on drugs, ngayon i-connect nyo na. Galing, ha? O hanggang dito na lamang mga kabayan, kayo na lang bahala, ha? Diyan sa mga utak bangag. Pastilan.